Isang karagatang mayaman, nakakabighani at higit sa lahat ay pinag-aagawan. Ito ang West Philippine Sea, ang karagatang makikita sa kanlurang bahagi ng Pilipinas at nakapaloob sa tinatawag na Exclusive Economic Zone na sumasaklaw sa lawak na 200 nautical miles mula sa dalampasigan ng ating bansa. Ito ay alinsunod sa 1982 United Nations Conventions on the Law of the Sea o UNCLOS na kumikilala sa karapatan ng mga bansa na pakinabangan at linangin ang kahit anumang yamang hatid ng karagatan na nakapaloob sa sakop na ito. Bagamat lahat ng ito ay pabor sa panig ng Pilipinas, pilit pa ring iginigiit ng China ang pag-aangkin dito. Bakit nga ba? Kaya naman sa videong ito ay ating aalamin ang mga itinatagong kayamanan ng West Philippine Sea. Kaya't, simulan na natin! Ngunit bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel at interesado ka sa ganitong mga content na tumatalakay sa siyensya, discovery, conspiracy, kakaibang pangyayari, katatakutan at iba pa, ay pakipindot mo na din ang subscribe at bell button para lagi kang updated sa mga bagong uploads ko. Maraming salamat po. Ang West Philippine Sea ay parte ng mas malawak na South China Sea. Ngunit upang pagtibayin ang pagkakakilanlan nito bilang pag-aari ng Pilipinas, ang parte ng South China Sea na pasok sa 200 nautical miles Exclusive Economic Zone ng Pilipinas ay pinangalan ng West Philippine Sea noong taong 2011 sa panunungkulan ng dating Presidente Benigno Aquino III na ito ngayon ang kinikilala sa mapping system ng Pilipinas. Nakapaloob sa karagatang ito ang ilan sa kayamanang kanyang itinatago. Una sa listahan ay ang Rich Marine Biodiversity. Ang West Philippine Sea ay napakayaman sa marine life. Ang karagatang ito ay mayroong malawak na saklaw ng mga coral reef systems, mga lamang dagat, at mga endemic marine organisms. Sa katunayan, nasa 12% ng kabuuang dami ng yamang dagat na ating kinakain ay nahuhuli mula rito. Dito rin nakapaloob ang Scarborough Shoal, isang grupo ng rock and coral reef system na nagsisilbing breeding ground at tahanan ng iba't ibang marine species, kabilang na ang endangered species ng green sea turtles, taklobo o giant clam, humigit sa 3,000 iba't ibang species at uri ng isda, 600 species ng coral reefs, seagrass at iba pang mga organismong doon lamang makikita. Islands and shoals. Isa ring rason kung bakit maraming nagkaka-interes sa West Philippine Sea ay dahil sa magaganda at mayayaman nitong mga isla. Kabilang dito ay ang Kalayaan Group of Islands na kasama sa Spratlys Archipelago. Ilan sa bumubuong isla dito ay ang Pag-asa Island, Likas Island, Lawak Island, Parola Island, Patag Island, Kota Island, Rizal Reef, Ayungin Shoal at Scarborough Shoal o kilala din bilang Bajo de Masinloc. Ang mga isla at reefs na ito ay mayroong natatanging ganda, mayroong mapuputi at pinong buhangin, mayabong na ecosystem at mga islang maaari ring matirhan at maging isang magandang tourist destinations. Oil and gas reserves. Isa pa sa sinasabing pangunahing dahilan kung bakit iginigiit ng China na sakupin ang West Philippine Sea ay dahil ito sa pinaniniwalaang mayamang deposito ng oil at natural gas. Simula pa noong taong 1968 noong una itong madiskubre. Ang potensyal na oil deposits ng West Philippine Sea ay inaasahang sasagot sa krisis ng petrolyo at magpapayaman sa Pilipinas sapagkat gaya ng Saudi, ito ay itinuturing na black gold dahil sa malaking halaga at pakinabang nito kapag nakuha ng Pilipinas. Bukod pa sa langis, ayon sa mga pag-aaral, mayaman din umano ito sa natural gas gaya ng methane hydrate na isang magandang source ng enerhiya para matugunan ang kakulangan sa kuryente ng ating bansa. Idagdag mo pa ang sinasabing deposito rin ng deuterium na siyang ginagamit bilang isang nuclear fuel na para sa mas malakas na energy production.
Sunod ay mineral resources. Ayon sa Department of Foreign Affairs, malaki ang potensyal ng Philippine seabed sa deep sea mining. At isa na rito ang karagatan ng West Philippine Sea na pinaniniwalaang mayaman sa precious at semi-precious minerals. Kabilang sa mga ito ay ang mga perlas mula sa mga giant clams, gold, cobalt, copper, nickel at iba pang mga mahalagang mineral na kung papakinabangan ng ating bansa ay talagang makakatulong ng malaki sa ating ekonomiya. Isa pang rason kung bakit madaming gustong umangkin sa West Philippine Sea ay dahil sa strategic location nito. Ang karagatang ito ay nasa pagitan ng iba't ibang mga bansa dahil ang lokasyon nito ay naging mainam para maging daanan ng mga barkong pangkalakal na nagdadala ng iba't ibang produkto mula sa mga bansa kagaya ng China, Taiwan, Korea, Japan at Pilipinas. Ang lokasyon nito ay nagpapadali sa pag-i-import at pag-e-export ng mga produkto sa iba't ibang panig ng mundo. Tinatansyang nasa 5.3 trillion US dollars na halaga ng produkto ang idinadaan dito bawat taon. Kaya kung sino man ang makikinabang sa karagatang ito ay malaki ang magiging advantage lalong-lalo na sa global market trade. Panghuli at ang pinag-iinteresan ng karamihan sa West Philippine Sea ay isa itong potential military base dahil sa maraming kayamanang natural ng karagatang ito at magandang lokasyon sa kalakalan. Isang potensyal na military base ito para sa mga makapangyarihang bansa na umaangkin dito kabilang na ang China. Ang mga isla dito ay isang mainam na imbakan, paliparan, at paradahan ng mga military aircraft at battleships na ginagamit sa puwersang militar. Bagamat maraming positibong benepisyo at kayamanang handog ang West Philippine Sea, hindi pa rin ito lubos na masasabing sa atin. Dahil kahit na naipanalo natin ang kaso sa Permanent Court of Arbitration sa The Hague, Netherlands at napatunayang mas may karapatan tayo sa karagatang ito, naging matigas pa rin ang China sa pagkamkam dito dahil sa kanilang filosofiya na tinatawag nilang Nine Dash Line. Talagang napakayaman ng ating bansang Pilipinas sa natural resources sa lupa man o sa karagatan. Bilang mga Pilipino, ay pangalagaan sana natin ito at paglinangin pa. Ikaw kaibigan, ano sa tingin mo sa usaping ito? I-comment mo naman sa baba para malaman namin. Muli, this is Bright Owl PH and see you on my next video. Peace out.